Magandang umaga po sa atin lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Muli, pasensya na po at hindi tayo nakapag-usapang politika noong Lunes sapagat ako po ay nasa biyahe. At ngayon pa lang nagpapaalam na naman ako sa inyo ngayong Friday, hindi naman po tayo makapag-usapang politika dahil po ako ay, again, may biyahe ng maaga. So, at maghapon po ang aking conference workshop sa Friday. So, medyo busy ngayon ng pasensya na. Yun nga parang may mga times talaga na hindi tayo pwedeng magkaroon ng usapan dahil may mga iba tayong trabaho. So, pero ngayon, pag-usapan natin itong question tungkol sa di umano'y unconstitutionality o constitutionality ng budget ng 2025. Sapagkat kung hindi nyo nalalaman sa ngayon, gusto ko ipaalam sa inyo na meron na pong nakasampang kaso na kini-question ng constitutionality ng 2025 budget. At ito po ay isinampa ni Isidro Ungab, isang kinatawan mula sa Davao City, kaalyado po siya ng mga Duterte. At kasama po niya sa nagsampa ang dati pong Executive Secretary ni Pangulong Marcos, si Victor Rodriguez. Medyo nakakatuwa, no? Yung mga dating kaalyado. Hindi tayo magugulat kay Ungab sa mga loyalista po yan ni Pangulong Duterte. Kasama niya sa Mindanao, sa Davao. Pero, itong si Vic Rodriguez, dati siyang executive secretary. Unang-una, gusto kong sabihin, hindi po natin inaalisa ng karapatan ng sino man mag-question ng constitutionality o legality ng kung anumang kilos ng gobyerno. Karapatan po yan ng mga kahit sino man. Hindi po yan, hindi po yan, ah, ah, tawag nito, hindi yan masama. Yan ay karapatan ng mamamayan sapagkat kaya po may Korte Suprema para mag-implement, mag-interpret ng mga batas. So, hindi po natin inanalisan. Ganun pa man, pag-usapan natin yung mga grounds na sa pagkakaalam ko nilahad ni Ungab at ng kanyang kasamahan na para question nila ang legalidad at constitutionality ng budget ng 2025. Ang unang natatandaan ko na ground nila, di umano ang budget ay taliwas sa saligang batas sapagkat hindi nito sinusulong ang kapakanan ng mamamayan. Generally. So parang sa akin, parang mahirap yata patunayan yun sa korte. Paano mo naman hindi masasabi yon na hindi sinusulong ang 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 kasi nasa burden ng nag-aakusa o nagsasampa ang proof. Dapat mo i-prove na wala man lang isang katiting na elemento ng budget ang sumusulong sa interest ng ng Pilipino. So, yun ang medyo kasi isa nga sa mga elemento nila tungkol nga doon sa health. Gusto daw maging yung issue tungkol sa kalusugan ay bakit daw yung PhilHealth hindi binigyan ng subsidiya na parang yun ay isang taliwas na daw sa layunin ng pamahalaan at ng bayan na pangalagaan ng kalusugan ng bayan. So, medyo mahirap patunayan yun kasi ang subsidiyang binibigay ng gobyerno hindi naman obligasyon eh. Hindi naman po talaga nakalagay na kailangan laging bibigyan ng subsidy ng gobyerno ang PhilHealth kasi ang PhilHealth po ay isang government-owned and controlled corporation. May kalayaan po siya mag-generate ng sarili niyang pera. So tingnan natin kung paano interpret ng korte ang argumentong ganon. Di ba? Meron namang isa ding natatandaan ako na parang hinigitan daw nung budget yung panukala ni Pangulong Marcos na budget. Kasi nga naman may ano sa saligang batas na hindi pwedeng mag-exceed ang budget na approve sa proposal ng presidente. Ah, Hindi ko alam kung paano ito i-interpret ng ng Korte Suprema. At kailangan sigurong himayin ito sapagkat kung totoo man na meron talagang ganong probisyon sa saligang batas, aba malinaw na ito ay hindi naaayon. So, tingnan natin kung paano to tutugunan ng Korte Suprema. Okay?
Ah, Kasi ang argumento ayon daw sa saligang batas, ay kailangan na hindi higitan. Kasi ganito ang budget, ah teka muna, binatype ako. Ah, ang budget na, kasi ang budget pinupropose yan ng presidente. Okay? Ang gumagawa niya ng DBM. So, ang sinasabi nitong mga nagki-question tungkol sa constitutionality, nilabag daw ng sa konstitusyon. Ito ba ay konstitusyonal? Kasi dapat daw kung ano lang yung pwedeng ang Congress, pwedeng magkaltas, pero hindi pwedeng mag-exceed. Okay? So, may punto ba to? Pwede bang higitan ng budget ng Kongreso, okay? Ang inaproba ng Kongreso ang budget na propose ng President. Okay? Ah, Ayon sa pananaliksik ko, ah, ang lumalabas wala namang nalabag. Konstitusyonal na ang approved budget ng Congress ay mag-exceed sa budget na pinropose ng Presidente, bagamat may mga legal and procedural limitation. Kasi sa 1987 Philippine Constitution, ang Presidente at ang Congress may distinct role sa budget process. Ang Presidente ang nagagawa ng budget. Under Article 7, Section 22, the President submits a proposed national budget based on the recommendation of the DBM. So this proposal is known as the National Expenditure Program. Itong NEP, ito ngayon yung naging basis ng General Appropriations Bill. Okay? Ang Congress naman may power over the budget sapagkat ayon sa Article 6, Section 24, yung appropriation bills na nag-originate sa House, pwedeng i-modify ng Senate, but its Congress has the authority to approve, modify, or reduce the proposed budget. So ito ang provision, ha? Congress cannot increase the President's proposed budget beyond the total amount of government revenue and projected income unless it identifies new sources of funding to cover the increase. So hindi pwedeng sabihin na lagi dapat mas mababa ang budget. Hindi pa kunyari kasi ang main contention nag-increase daw ang ano daw ang budget daw na na-approve ng Congress mas mataas sa budget na pinropose ng presidente. Kaya sabi, pwede naman basta may identify ng Congress na may new sources of funding at ito ay hindi na hindi lang to nakabase sa kung ano yung revenue sources sa projected income. Kailangan may pakita na may bagong income na pagkukuhanan. Okay? So while Congress has the power to adjust the budget, may mga key restrictions. Hindi pwede mag-transfer ng appropriations, cannot insert pork barrel funds sapagkat ito ay ano na rule na unconstitutional ng 2013 Supreme Court ruling at pwede lang i-increase ang appropriations for the executive branch beyond revenue capacity kapag merong additional revenue sources na specify. So, hindi tama yung sabihin na in all instances, hindi pwedeng higitan ng General Appropriations Act ang budget na pinupose ng Presidente sa National Expenditure Program. Pwede basta merong ma-pinpoint na sources of additional income, katulad ng additional revenues, taxes, etc. So, ewan natin. Tingnan natin. Reviewin naman yan ng Supreme Court eh. Pero mukhang doon sa kalawang ground, medyo mahina din yung mga basis ng pinagsasabi nitong mga nagsampa ng demanda. Ngayon,
Isa na naman na contention nila dahil daw itong budget daw ng education ay mababa dahil walang list yung priority. Dalawang bagay yan. Nagkaroon na po ng precedent ruling ang Supreme Court na ang Congress ay may right to modify, all the budget. It has autonomy. Ah, at higit pa doon, naniniwala ako personally na ma-argue na ang education budget, hindi pwedeng sa DepEd lang yun eh. Hindi pwedeng DepEd, TESDA at saka CHED lang yun eh, ang pagkukunan mo. Kailangan any education-related activity should be considered to be an education budget. Pag magpapatuyo ka ng isang hospital sa loob ng College of Medicine ng UP o kaya magpapatayo ka ng isang library sa loob ng UP at ito'y pinondohan ng DPWH, hindi ba yun na education budget? Magpapatayo ka ng mga classrooms all over the country. Huwag mong bibili ka ng computer. Huwag mong sabihin na nagpatayo ka ng classroom, nagpatayo ka ng yung pinaayos mo yung road leading to a school, ay yun ay hindi pwedeng makredit for education. Yung budget ng Science Education Institute, yung mga budget ng National Philippine Science High School. Hindi mong sabihin na yun ay hindi makikredit as a education budget dahil lamang under DOST. So para sa akin, wala ding straightforward interpretation kasi ang nilagay sa konstitusyon is not the Department of Education. Ang nilagay the education as a sector. So it's not. If you look at the Constitution, hindi naman sinasabi doon na itong budget na ito dapat sa DepEd lang, o sa TESDA lang, o sa CHED lang, o sa SUSIS lang. Hindi po ganoon ang nakalagay education sector. So, again, depende yan sa interpretasyon ng Korte Suprema. At kaya nga sinabi ko, maganda din itong idudulog para once and for all, may interpretation na tayo dyan. Ang isa pang apat na ground na sinasabi niya, may mga blanco daw doon sa Bicameral Conference Committee at ito daw ay unconstitutional. Hindi ako abogado, political science professor ako. Pero tingnan ko, unang-una, paano mo maki-question ang constitutionality ng isang report, ng isang BICAM report? Hindi ba pinag-usapan na dito yung mismong batas? Yung mga dokumento leading to that law or the procedure leading to that law can be questioned. However, I there is this issue about restraint, judicial restraint eh. Makikialam ba ang Kongreso sa trabaho, ang Korte Suprema sa trabaho ng Kongreso na co-equal branch of government? Yan ang tanong. Pwede bang pulaan? Kasi pinag-usapan na nito ang constitutionality mismo ng budget eh. Kung ngayon yung prosesong pinagdaanan yan sa loob ng Kongreso, there are instances when the Supreme Court would say that is no longer justiciable. Kasi parang procedure nila yan eh. Masyado nang nag-overreach, judicial overreach na ang kalalabasan. Kapag masyado nang pakikialaman ng ng Supreme Court ang kung paano yung mga dokumento no may blanco sabi nga ni Stella Kimbo yan naman daw ay procedural kasi yung blanco na yan fill outan yan clerically but upon the agreement at saka kung dumaan naman yan sa ratifikasyon, yung report na yan, in-approve ng both houses, na-cure na yung infirmity na yun. Yun ang point doon. 'Di ba? So anyway, depende again sa Korte Suprema. Kaya nga sabi ko, maganda rin itong nagsampa para ang kaso para magkalinawan na. Pero ako yung opinion ko kasi may mga medyo hindi masyadong strong yung grounds eh. Yung una, yung ground tungkol sa di umano hindi natutupad ang commitment sa health. Hindi naman talaga obligado ang gobyerno mag-subsidize ng PhilHealth. Hindi na anong nilabag na batas doon, anong nilabag na provision sa konstitusyon. Hindi naman inalisa ng yung government GOCC yan eh. Pangalawa, yung point tungkol doon sa budget ng DepEd, hindi ba? Ay hindi sektor naman ang pinag-uusapan doon. Yung issue tungkol doon sa hindi na napaka na straightforward na nag-exceed daw yung budget sa prescribed ng presidente. Kung ma-argue ng Congress sa hinanapan nila ng sources siya na bago, therefore wala na kasi inaalaw naman ng batas yun. At ito nga yung point nga tungkol sa blanco.
Medyo kung procedural issue yan, hindi ko alam kung makikialam dyan ang Supreme Court. Kasi equal branches of government yan eh. Anyway, ang importante lang dito, inapprove ng presidente, yung GAA, ay yung enrolled bill at walang blanco doon. Kung may mga blanco man yung Para bagang katulad yan ng, hindi mo pwede ma-question ang draft ng isang disertasyon. At the end of the day, pinapasa mo o binabagsak mo ang isang graduate student ay sa final draft final copy ng disertasyon niya. Hindi dun sa ano yung pinagdaanan nung na draft. Di ba? So anyway, tingnan natin. Pero kung may sasabihin kasi ako, talagang medyo ito matagal ko nang duda eh. Kasi pansinin natin kung sino yung mga kumukuda pagdating sa budget. Si Ungab po ayan ay talagang loyalista ng mga Duterte. At I don't do that. I don't say that in a derogatory way. It's probably he's just doing his job. So Isidro Ungab is a legislator but is allied with the Dutertes. And then Vic Rodriguez as an axe to grind. Alam naman natin yan. Yan ay oposisyon na sila. So, may mga kanya-kanyang motibasyon sila. Bagamat may karapatan silang gawin yung ginawa nila. Ako kasi may duda ako eh. Parang itong mga nagsasalita, and I'm not just referring to particular people, but generally, na, yung mga pabor na halungkatin yung constitutionality ng budget. Parang nasisense ko na, kasi ganito yan, pag i-declare at saka ano sila, ang gusto nilang gawin, the entire budget is unconstitutional. Sasabihin nyo, di pag na gano'n, walang budget. Walang budget, so ang gagawin yung 2024 budget ang babalikan natin. Aba, magandang balita yan sa UP. Sapagat sa UP, yung maraming mga construction ng mga building, hindi nabigyan ng budget sa 2025. Pagbabalik kayo sa 2024, eh di ibabalik mo yung mga budget sa pagpapagawa ng building. Hindi ba? May mga matutuwa doon. Pero ang hindi naman matutuwa doon, kasi ganito mangyayari dyan eh. Babalik lang sa 2024 levels yung appropriation. So, ang hindi matutuwa doon syempre, may mga bagong projects ka na gagawin. Yung mga increases sa sweldo ng tao. Yung mga bagong mga programs, may mga bagong construction projects. Hindi po yan mapupunduhan sapagkat wala yung budget sa 2024. Yung may mga budget noong 2024 na hindi binigyan niya yung 2025, yun, matutuwa yung mga yun. Ang halimbawa na dyan, yung budget ng Vice President. Kasi yung 2024, yung Office of the Vice President, billion ang budget niya. Ngayon, milyon na lang. Di ba? At meron siyang confidential in intelligence fund noong 2024. Ngayon, wala na. So, isa yan sa matutuwa. Kaya alam nyo na, parang ako, I'm sorry, but I can only suspect that maybe that's the agenda. The agenda is really to make sure that the budget will revert to the 2024 levels so that mayroong makikinabang. At isa nga dito si Vice President Sara Duterte. So yun ay medyo naglalaro sa malisyoso kong isip. Parang, but at the end of the day, let me just, again rephrase it. Karapatan ng bawat isa ang magtanong. Karapatan ng bawat isang pumunta sa korte para idulog ang kanilang mga duda. At mabuti na rin yun na magkakaroon na nga na ngayon ng venue para matigil ang mga kuda, hayaan na ang Korte Suprema ang magdesisyon. Kasi at the end of the day, the court has the final say on all of this. O sige po, hanggang dyan na lamang. Sana nakapagturo ako sa inyong kaisipan na pros ko yung mga puso at napabago ko kung mga pananaw sa buhay, lalo-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin yan ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Inuulit ko po, wala po tayong usapang politika sa Biyernes. Ang daya, wala na ako noong Lunes, wala na pa ako ng Biyernes. At talaga pong ganyan, pasensya na po. Meron pa kasi akong trabaho talaga. Mayroon akong daytime job. Maraming ginagawa. Pero sa bagat ganun pa man, lagi akong as much as possible ay babawi tayo sa inyo next week. Okay? May mga rason kasi. Like nung Monday, may biyahe ako. Ngayong Friday, may biyahe din ako. So, hindi po pwedeng hindi natin gawin ang ating mga regular na trabaho. Ganun pa man, lagi pa rin naman ako naandyan kung may oras. Sige po. Sige, kita-kita na lang tayo Monday next week. Enjoy the rest of your weekend. And kung hefa choy,
Happy Chinese New Year to everyone. And not only the Chinese, but all the people na nakikiselebrate din kasi yung national holiday po ito. Sige pa, see you Monday. Enjoy the rest of your week. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Animal Lasal. Bye for now.